Hello po mga kaibigan, ako po ay narito upang magbigay sa inyo ng mga ilang katotohanan patungkol sa salita ng Diyos. Ako ang iyong kaibigang si James na bumabati sa inyo ng isang magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa mga tutunghay sa aking mga pagpapahayag ng salita ng Diyos. Asahan ko po na magkakaroon kayo ng higit na kamalayan patungkol sa katotohanang nasasalig sa banal na kasulatan. At bago sa ating mga pagpahayag ng salita ng Diyos, ay pagkatiwala muna natin sa Kanya ang ganitong mga pagkakataon upang tayo'y tulungan ng Diyos. Dakilang Ama, salamat po na niloob mo na ang iyong mga salita ay maipahayag. Ikaw, O Diyos, ang patuloy na tumulong at mga siwa sa amin sa pamamagitan ng Espiritu upang ang mga salitang mahayag ay magdala sa bawat tao na makakapakinig nito at maibsan ang kanilang mga dinaramdam na suliranin o mga iba't ibang uri ng mga kagulumihanan at mga kawalan ng pananampalataya sa iyo, kundi sa pamamagitan ng iyong mga salita ay mahayag ang katotohanang magdadala sa bawat makakapakinig nito ng lubos na kaunawaan at ng higit na katotohanang magdadala upang sa mga makakapakinig ay maramdaman nila na ikaw ay Diyos na gumagawa sa bawat isa sa amin. Salamat po. Ang pagkakatiwalang ito ay ibinabalik namin sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen. Purihin ng Panginoon. Sa ating panahon, alam natin na ang ating kalagayan ay masasabi nating walang patutunguhan. Bakit? Sapagkat nakikita natin ang iba't ibang uri ng mga pangyayari na hindi natin inaasahan sa ating buhay. Sa ganitong kalagayan, ang tao'y nagugulumihanan. Ang tao'y nababalisa. Ang tao'y natatakot. Kamakailan lang ay nabalitaan natin ang iba't ibang mga trahedya na nagaganap sa buong mundo. Hindi lamang sa bansang Pilipinas at sa ibang panig ng mundo ay dumarating ang mga sakuna, mga kalamidad na halos hindi natin maunawaan. At ito ay nangyayari sa kadahilanang ito ay katuparan ng sinasabi ng banal na kasulatan dito sa Mateo sa chapter 24. Sabi ng banal na kasulatan sa Mateo sa chapter 24 sa verse 6 hanggang sa mga sumusunod na mga talata, at mga kakinig kayo ng mga digmaan at mga alingaungaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulimahanan, sapagkat kinakailangan ito'y mangyari, datapat hindi pa ang wakas. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian, at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Datapat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan.
kung magkagayoy, ibibigay kayo sa kapighatian, kayo'y papatayin at kayo'y kapuputan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. Kaya narito ang sinasabi ng banal na kasulatan na ang mga bagay na nangyayari sa ating panahon ngayon ay bunga ng katuparan ng sinalita ng ating Panginoon na magkakaroon ng kaganapan. At ito nga ay ating nararanasan sa ating panahon. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan ay magkakaroon ng digmaan at alingaungan ng digmaan. Kaya't hindi naman lingid sa atin ang mga digmaang nangyayari sa iba't ibang bansa. At nalalaman natin na ito ay bunga ng hindi pagkakasundo ng bawat isa. Kung kaya dumarating ang mga ganitong kalagayan ng bawat bansa. Ano ba ang sabi? Magtitindig ang bansa laban sa bansa, kaharian laban sa kaharian, at magkakagutom, lilindol sa iba't ibang dako. Kaya kamakailan ay nabalitaan natin ang mga paglindol. Ang mga paglindol na ating naranasan sa ating panahon ay hindi pangkaraniwang lindol, kundi ito ay mapaminsalang lindol na nangyayari sa bahat dako. Kung kaya nais ng Diyos na ating maunawaan na ang mga bagay na ito ay nagaganap sapagkat ito ang katuparan ng hula ayon sa banal na kasulatan. Ang tanong ay, bakit kinakailangang mangyari ang mga bagay na ito? Sapagkat hindi naman kalooban ng Diyos na ang tao ay puksain sa mga ngatiyong kalagayan. Nais ng Diyos na ang tao ay maprotektahan. Subalit, dahilan sa ito'y inihula na talagang magaganap, ay hinayaan ng Diyos na mangyari ang mga bagay na ito upang higit nating maunawaan at makilala na meron tayong Diyos na dapat hingan ng tulong sa mga ganitong kalagayan. Kung kaya merong sinalita ang Panginoon na kailangang ang salita ng Diyos ay maibahagi sa bawat tao. Sabi niya dito sa Marcos sa kapitulo 16 sa talatang 15 hanggang sa talatang 16, ganito ang pahayag ng banal na kasulatan sa kanyang na sinabi niya sa kanyang mga alagad, ang wika ng banal na kasulatan, at sinabi niya sa kanila, magsiyaong kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, datapat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Ano ang layunin ng pangangaral ng ebanghelyo? Upang ang tao ay magkaroon ng higit na kamalayang ang Diyos ay dapat sampalatayanan. Sapagkat darating talaga sa tao ang kapahamakan at nais ng Diyos na ang tao ay hindi umabot sa kalagayang siya ay mapahamak. Kaya nga, kung ating papansinin na sa una pa lamang na ang Diyos ay nagpaalala sa atin na nararapat na ang ebanghelyo o ang salita ng Diyos ay maiparating sa bawat isa sa atin. Ang layunin ay upang tayo'y makasampalataya sa salita ng Diyos. Ang layunin ay upang ang Diyos ay magbigay ng isang
paraan na tayo ay makatanggap ng katotohanan na siyang magbibigay daan upang tayo ay makatanggap ng kaligtasan. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan dito sa 1 Timothy chapter 2 verse 3, ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na siyang may ibig na ang lahat ng tao'y mangaligtas at makaalam ng katotohanan. Ano raw ang sabi ng banal na kasulatan? Ang Diyos talaga ang may ibig na ang lahat ng tao'y maligtas at maunawaan at malaman niya ang katotohanan. Kaya ang katotohanan nangyayari ngayon sa ating panahon, ang mga kaguluhan, ang iba't ibang mga krimen at iba't ibang mga trahedya na nangyayari sa ating bansa o sa iba't ibang dako, panig ng mundo, ay kadahilanan lamang upang makita natin na merong Diyos na dapat tayong sampalatayanan, na merong Diyos na dapat tayong lapitan sa panahon na tayo ay nasa panganib. Sapagkat ang Diyos, ang sabi niya ay may ibig ng tao ay maligtas. At ito ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin, mga minamahal kong kaibigan. Kung tayo man ngayon ay nawawala ng pag-asa, ang Diyos ang tagapagbigay ng pag-asa sa atin. At walang ibang dahilan upang matanggap natin ang pag-asang yan ay sa pamamagitan ng ebanghelyo na ipinapangaral. At ang ebanghelyong ito'y magdadala ng higit na pagtatagumpay sa bawat taong sasampalataya. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo dito sa Roma, sa chapter 1, sa verse 16, ano ang wika ng banal na kasulatan? Sa pahayag ni Apostol Pablo sa Roma, sa chapter 1, verse 16, ang wika niya rito, sapagkat hindi ko ikinakahiya ang ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikalaligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo, gayon din sa Grego. Kaya malinaw na ang ebanghelyo na nais ng Diyos na maipangaral sa buong sanlibutan ay siya palang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng mga taong sasampalataya rito. Anuman ang kanyang lahi, anuman ang kanyang kalagayan sa buhay, kinakailangan na kanyang marinig ang ebanghelyo na siyang kapangyarihan ng Diyos na kanyang sasampalatayan, upang ito'y magdala sa kaligtasan sa anumang uri ng kapahamakan. Tandaan natin na ang ating sanlibutan ay nasa rurok ng mga paggawa ng kasamaan. At sa sanlibutan ito, tayo ay narito, kasama tayo sa mga itinalaga upang mapahamak. Ngunit salamat sapagkat ang Diyos ay nagbigay sa atin ng higit na pagkakataon upang makaiwas tayo sa tiyak na kapahamakan sa pamamagitan ng ebanghelyo na siyang kapangyarihan ng Diyos sa mga taong sasampalataya sa mga salita ng Panginoon. Glory to God. Kaya nais ng Diyos na ating makita ang ganitong kalalagayan ng tao, sapagkat kung hindi tayo makakatanggap ng kaligtasang ipinagkakaloob at ibinibigay ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng ating pagsampalataya sa ebanghelyo, ano ang kahihinatnan ng tao? Siya ay mapapahamak. At ang pagkapahamak na ito ay hindi lamang sa lupang ito, kundi hanggang sa kabilang buhay, na kung siya'y dumating
sa katakdaan ng kanyang kamatayan ay madadala niya ang kapahamakang ito hanggang sa kabilang buhay. Ganito ang ipinapahayag ng banal na kasulatan, na wika ng banal na kasulatan sa Hebreo sa 1. Hebreo sa chapter 9 verse 27. Ano ang wika ng banal na kasulatan? Na tao'y tinakda, na kung paanong itinakda sa mga tao na mamatay na minsan, pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Kaya sa panahong ito, na kung dumating sa atin ang itinakda ng Diyos na kamatayan, siya ay dadalhin sa paghuhukom. Kaya sa paghuhukom ay wala nang pagkakataong ang tao'y maligtas. Wala nang pagkakataon na ang tao'y makapakinig pa ng ebanghelyo na kanyang dapat na sampalatayanan. Kung kaya pinapaalala ng banal na kasulatan na tayo, bago dumating ang itinakdang kalagayan ng tao na siya ay mamatay, dapat maranasan niya muna ang makasampalataya sa ebanghelyo na ipinapangaral. Purihin ang Panginoon. Ito ang layunin kung bakit laganap sa atin ang mga pagpapangaral, pagpapahayag ng salita ng Diyos. At dahilan dito, nais ng Diyos na maabot ang bawat isa sa atin upang kung magkagayon ay matupad ang nais ng Diyos na kanyang sinasabi na ang lahat ng tao ay ibig niyang maligtas at makaalam ng katotohanan. Ano itong katotohanan? Ang katotohanan ito ay ang salita ng Diyos na ngayon ay ating napapakinggan. Ang katotohanan ito, ang sabi sa Juan sa 8 sa talatang 32, ang wika, ang katotohanan ito ay magpapalaya sa atin sa ating pagkaalipin sa kasalanan. Ito ang pangunahing dahilan. Ang kasalanan ang magdadala sa atin upang tayo'y mapahamak. Sapagkat sabi sa Roma sa 3 sa talatang 23 ng banal na kasulatan, kung ating titignan ang winika nito ng banal na kasulatan sa Roma sa chapter 3 verse 23, ano ang wika ng banal na kasulatan?